Okay na po? Start na po? Okay, ready po. Lahat po ng participants okay na? Labas na po? Alright. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, we are here this morning, gathered together to witness the special moment of two couples. No relationship is all sunshine, but two people can share one umbrella and survive the storm together. Indeed, today, we have witnessed two couples who never gave up on each other and remained strong amid the storm. Now, they have chosen to seal their love with sacrament of marriage. A pleasant morning, everyone. Welcome to the celebration of Reginald Gomez and Chamil Pabiliano, Ervin Carduce, and Mary Jean Altijar's greatest day ever. I am Jen, and I am honored to be your MC for this morning. On behalf of the couples and their parents, I would like to thank each and every one of you for taking the time to join us on this joyous occasion to celebrate the union of two couples. Please be on your feet as we welcome the bridal entourage. Ladies and gentlemen, please welcome our officiating minister, Reverend Pastor Rafael C. Dacal. Candle sponsors, Mr. Jareb Borja and Miss Samantha R. Ercilia. Best man, Mr. Renz Miguel Padilla. Groom's parent, together with the groom, Mrs. Shirley Gomez and Mrs. Margarita Portiles. Next, we have our principal sponsors, Mr. Dolito M. Alatraca and Pastora Yusafe G. Alatraca. Reverend Rafael Dacal and Mrs. Lourdes B. Dacal.
Pastor Leodegario Catindoy, and Mrs. Marilu Derepide. Pastor Elmer Camacho and Mrs. Rizalina Camacho. Honorable Rosendo Cruz Jr. and Mrs. Janet Porlas. Veil sponsors, Mr. Gabriel Padilla and Miss Cyrus P. Ribancos. Cord sponsors, Mr. Kevin Jose and Miss Zian Padilla. Ring bearer, Leb Sedekaya Gomez. Bible bearer, John Michael Gomez. Coin bearer, Lawrence S. Reyes. Flower girls, Heaven Isaiah Balcueva, Hailey Laimel Balcueva, and Erich M. Gomez. Next, we have our bride's parents, Mrs. Maria Victoria Paviliano and Mrs. Marigold Paviliano. Together with the beautiful bride, Chamil Paviliano. Maid of Honor, Miss Andrea Shane Brillo. Once again, the bride's parents, Mrs. Maria Victoria Paviliano and Mrs. Marigold Paviliano. Together with the beautiful bride, Chamil Paviliano. If you wake up and the sun does not appear, I will be here.
side of love. Hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning, losing and trying, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I will be here. Just as sure as seasons made for change, our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. Now let's proceed to our next couple. All right. Once again, let's proceed to our next couple. Candle sponsors, Mark Anthony Altihar and Ilis Faith Carduce. Best Man, Mr. John Gabriel Carduce. Grandmother of bride and groom, Melinda Carduce and Marita Altihar.
Next, we have our groom's parents, Irvin Carduce and Elizabeth Carduce, together with the groom. Next, we have our principal sponsors. Once again, Mr. Dolito Alatraca and Pastora Yusafe Alatraca. Nelson Akayan and Mrs. Fe Galan. Danilo Inocentes and Mrs. Luz Biminda Quijano. Mr. Richard Nieves and Mrs. Lourdes Dakal. Mr. Mario Denum and Mrs. Sandra Caduhada. Next, we have Mr. Jonathan Lozano and Mrs. Sinaida Codilla. Next, we have our veil sponsors, John Michael Rodelas and Eliza Dayan Beltran. Next cord sponsors, Neil Jan Conde and Renciel Lu Quijano. Ring bearer, Von Ernest Carduce. Bible bearer, Marjon Rain Diaz. Coin bearer, Sean Marcos Capascia.
Next, we have our groomsman and bridesmaid, Mark Anthony Deo and Leah Virga Pangilinan. Maid of Honor, Miss Micaela Altihar. Flower Girls, Amara Reniel Ropilla, Atasha Shaniel Prieto, Karen Natalie Tan, Abigail Altihar, Mavi Isabel Altihar, Yasmin Carduce, and Gianna Elise Dakatimban. Next, we have our bride's parent, Marlon Altihar and Cherry Altihar, together with our beautiful bride. mahalin. Sasumpan sa'yo, magpakailan pa man, yakapin mo bawat sandali. Ang buhay kong sumpa, sa'yo lamang alay, at mapapawi ang takot sa
Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, iyong itinalaga ng pag-isang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni na Reggie at Shamil, Ervin at Mary Jane, na ngayon nangingibabaw ang ipinahahayag nilang pagmamahalan. Marami pong salamat sa iyong ibinigay na pag-ibig at pagpapala sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, ang araw na ito ay natatangi sa buhay ni na Reggie at Shamil, Ervin at Mary Jane. Ito ang katuparan ng kanilang pangarap, panalangin, pag-aralan ang buhay ng bawat isa. Ito ang buhay na may asawa, na punong-puno ng pagmamahal, pagtutulungan at pag-unawaan. Tayo ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng Diyos at sa kapulungan ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-isang dibdib ni na Reggie at Shamil, Ervin at Mary Jane, sa banal na Kristiyanong kasalan. Ang tipan ng pag-asawa ay tinagda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sinumang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, na may paggalang, kainahunan at takot sa Diyos, sapagkat ang pag-asawa ay isang banal na tipan at dapat igalang. Hindi dapat itago o ilihim ang anumang uri ng kasalan. Dapat ay hayag upang ito'y maglalarawan ng buong katapatan na walang itinatago, may pagmalaki sa lipunan, na sila'y pinagtataliing puso. At sa pagkakataong ito, kung may magpapahayag ng pagtutuloy pag hindi matuloy ang pag-isang dibdib ni na Reggie at Shamil, Ervin at Mary Jane, siya'y malayang magsalita ngayon. O kaya'y manahimik na lamang habang buhay. Sino po ang nagbibigay ng pahintulot kay Shamil Pabilio upang magpakasal kay Reggie Gomez? Mga magulang. At sino po ang nagbibigay ng pahintulot kay Mary Jane Altihar upang magpakasal kay Ervin Cardose? Reggie. Reggie, taos puso mo bang tinatanggap si Shamil upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinagda ng banal na matrimonyo?
Siya ba iyong ibigin, aliwin, gagalang at ingatan sa sakit at kalusugan, sa hirap at ginhawa, tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Shamil, taos puso mo bang tinatanggap si Reggie upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinagda ng banal na matrimonyo? Siya ba iyong ibigin, aliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan, sa hirap at ginhawa, tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Ervin, taos puso mo bang tinatanggap si Mary Jane upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba iyong ibigin, aliwin, igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan, sa hirap at ginhawa, tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Mary Jane, taos puso mo bang tinatanggap si Ervin upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong ibigin, aliwin, igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan, sa hirap at ginhawa, tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Ayun po, niling ko po tumayo ang mga parents sa kayong principal sponsor. Hilingin po natin ang basbas ng ating Panginoon Diyos. Itun po natin ang ating mga kamay sa kanila. Dakila at banal na Diyos, tunay nga po na kayo ang nagtatag ng sakramento ng kasal. Ngayong araw ay aming itinataas sa inyo ang lahat ng mga mag-asawa. Pagkalooban po ninyo sila ng matibay na pagsasamahan at punuin po ninyo sila ng pagmamahalan sa bawat oras ng kanilang buhay. Protektahan din po ninyo sila laban sa mga tukso upang mamuhay ng masaya sa bawat isa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Hindi na po. Sa pag-asawa, mayroong gabay at paalala ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, ito pong sabi, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas. 5. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. 6. Hindi nito ikinakatuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Ang pag-ibig ay matatag sa kabila ng pagsalungat, kahirapan nang hindi nagrereklamo. Andan po, ang pag-ibig ay may magandang loob, mabait, hindi ito mainggitin, hindi ito mayabang. Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas, hindi ito bastos, at magaspang ang pag-ugali. Ang pag-ibig ay hindi makasarili, hindi magagalitin. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Love never stop being patient, never stop believing, never stop hoping, never give up.
Ayon sa Family Code of the Philippines, Chapter 1, Requisites of Marriage, Article 1, ang pag-asawa ay hindi pangkaraniwang kasunduan ng permanenteng pagsasama sa pagitan ng lalaki at babae na pumasok alinsunod sa pagtatag ng batas ng pag-asawa at buhay ang pamilya. Sa Proverbs 19:14, namamana sa magulang ang bahay at kayamanan. Ngunit buhat kay Yahweh ang mabuting may bahay. Ano po? Hebrew 13:4. Sabi ko dito, dapat igalang ng lahat ng pag-asawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. Tapat po, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiyapid at mga nangangalinya. Dapat tapat po tayo. Paano may tatatag ang isang patagumpay na pagsasama? Una, dapat kilalanin ang asawa mo ay regalo ng Diyos para sa isa't isa. Laging tandaan na ang regalo ng Diyos ay mabuti. Ang asawa mo ay isa sa mga mabuting regalo ng Diyos sa iyo. Pangalawa, dapat maka-Diyos ang pagsasama ng mag-asawa. Sa pagsasama ng mag-asawa, ang pagiging maka-Diyos ang pinakamahalaga. Ang pagiging maka-Diyos ang siyang nagdadala sa mag-asawa sa isang matibay na pagsasama at totoong pagkakaisa. Natural lang po na mag-asawa ay datna ng maraming problema o iba't ibang pagsubok sa buhay. Ang ikinatatag ng ugnayan ng mag-asawa ay hindi nakadepende sa dami ng pera. Tandaan niyo po yan, Erwin, Eugene, Shamil at Mary Jane, hindi po nakadepende sa dami ng pera. May kasabihan nga, di baling saging, basta labing. Ang ikinatatag ng relasyon ng mag-asawa ay nakadepende sa Diyos na siyang pundasyon ng pagsasama. Pangatlo, dapat ipakita at ipadama na mahalaga ang iyong asawa. Sarap ng pakiramdam kung feeling importante ka, ang asawang nakadaman na siya ay di mahalaga. Sa kanyang asawa ay nagmumukhang aba, nahabag sa sarili, at nagiging madrama ang asawa na hindi pinapakitaan ng pagmamahal. Ipakita at ipadama na mahalaga sa iyo ang iyong asawa. Masarap po kasi nakasama ang taong sa iyo ay nagpapahalaga. Maraming mag-asawa ang naghiwalay dahil sa kawalan ng pagpapahalaga sa isa't isa. Ipakita at ipadama na mahalaga sa iyo ang iyong asawa. Alam niyo po, kaming mag-asawa, minsan mayroon kami hindi pagkakaintindihan. Pero ang isa dapat tumahimik muna para po maging maayos ang inyong pag-uusapan. Kailangan po natin po ang komunikasyon, tamang komunikasyon sa pag-asawa dahil walang masusunod na plano kung walang magandang komunikasyon. Importante po ang komunikasyon. Communication. Siyempre, para ma-impress mo ang iyong asawa, mag-exercise at iwasan ng walang pakuntang pagkain ng sobra-sobra para hindi po masira yung ating figures, yung ating katawan. Minsan tanungin din po natin ang ating asawa. Tanungin niyo po ang inyong asawa kung siya ba ay maganda yung kanyang pakiramdam. Siyempre kailangan palaging mabango. Kung anong amoy, kung anong gusto, anong gupit na gusto. Dapat po ipakita po natin ang ating concern sa ating asawa. Sundin ang gusto ng asawa para maging attractive sa kanya. I-attract po natin ang ating asawa para kasi iba pa ang ma-attract sa kanya.
Sa huli, magsisisito kayo. Wives, submit your husband to your husband as to the Lord. Husband, love your wife. At tandaan po ninyo, Reggie at Shamil, Arvin at Mary Jane, sa pagpapabilya, dapat unang Diyos, pangalawang asawa, pangatlong anak, magulang, at kaibigan. Para po kay kina Reggie at Erwin, tandaan mo na si iba o ang iyong asawa ay sa tagiliran kinuha ng Diyos para mahalin at ipagtanggol sa kanino man. Hindi sa kamay para sampalin, hindi sa kamao para suntukin, hindi sa daliri para kurutin, hindi sa siko para sikuin, hindi sa paa para sipain, kundi sa puso, malapit sa puso para mahalin. Para naman kay Shamil at Mary Jane, tandaan mo na ikaw ay hindi naman kinuha sa ulo upang siyang masunod, hindi sa liig upang ikaw ang magpagalaw, kundi ikaw ay babae na kinuha sa tagiliran ng lalaki para magpasakop at sumunod, maging kaagapay, walang iwanan, sa halip ay magkasama habang buhay. Ngayon po, nais ko pong pakinggan ang kanilang saloobin. Nais ko pong pakinggan natin ang kanilang saloobin sa sarili nilang version. Bago ko po tatapusin ko muna ang aking version. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap nyo ang bawat isa upang maging asawa, upang makasama, mahawakan mula sa araw na ito, magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, at ito ang taus-puso niyong pangako. Kaya ngayon po, tumayo po kayong tayo po. Nais ko pong kayo po ang magpahayag ng tunay ninyong saloobin at nararamdaman sa bawat isa. Ito po, dadako po tayo sa tipan ng pag-aasawa. Mga kapatid at mga magulang, atin pong pakinggan ang kanilang tipan ng pag-asawa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Dahil sa maiksing panahon, magmula nang makilala kita, napuno na agad ng maraming masasayang alaala at kwento ang bawat pahina. Isa ka sa mga espesyal na regalo sa akin ng Diyos. Ang nag-iisang babaeng bumuo, kumumpleto, at nagbigay kulay sa mundo ko. Ang nag-iisang babaeng tumanggap at nagbigay ng halaga. Ang nag-iisang babae na hindi naniwalang masamang tao at adik ako.
kahit sinasabi ng iba. Ang nag-iisang babae nag-aalala palagi kapag nasusugatan ako. At ang nag-iisang babae na nagmahal sa akin ng totoo. Salamat sa Lord dahil sa wakas, ito na iyon, ang matagal na nating parehong pangarap. Ang makasamang humarap sa altar, bitbit ang ating pangakong katapatan at pagmamahal sa isa't isa. Ang dami na nating pinagdaanan at saksi doon ng maraming tunay na nakakakilala. Maraming beses na rin sinubok ang ating pagmamahalan. Dumating sa maraming beses ng paghihiwalayan. Pero sa bawat away natin at tampuhan, isa lang ang na-realize ko, na hindi ko pala kaya ang iwanan mo. Marahil tunay ang pag-ibig ang nararamdaman ko. Kaya kahit ang dami nangyaring hindi maganda, ay pinili ko pa rin manatili sa'yo. Patuloy kitang ipinaglaban kahit na maraming tao ang sa atin di sang-ayon. At kahit pilit tayong pinaghihiwalay sa maraming pagkakataon, kailanman ay hindi kita sinuko at binitawan. Dahil para sa akin, ikaw na ang sagot sa panalangin kong pakakasalan. Alam kong ikaw na ang the one na habang buhay kong iingatan at mamahalin. Ang the one na itinakda ng Diyos noon pa man para sa akin. Kaya naman, sa harap ng ating Panginoon at ng kanyang mga tapat na manggagawa, sa harap ng ating mga pamilya, mga kaibigan at mga kapatiran, ipinapangako ko na magiging tapat ako sa iyo at sa ating pagmamahalan. At hindi ko sisirain ang tiwala at pagmamahal na patuloy mong pinararamdam. Dumaan man tayo sa matinding mga hamon, sa sakit o karamdaman, pangakong kasama mo ko sa bawat pagakbang sa anumang pagsubok na ating daraanan. Ipinapangako kong iingatan ka at mamahalin kita hanggang sa huli kong hininga. Hindi ako mapapagod na unawain ka. Hindi ako magsasawang intindihin ka. Dumating man tayo sa pinakamalalim na punto ng tampuhan natin sa isa't isa. Hindi yun magiging dahilan ng paghihiwalayan nating dalawa. Lagi akong handang makinig sa panahon na meron kang problema at palagi lang ako nasa tabi mo sa panahon na kailangan mo ng suporta. Sabay nating bubuin ang isang masaya at masaganang pamilya. Kalakip ang pangakong maglilingkod sa Diyos ng magkasama. Sapagkat para sa akin, ang magkaroon ng pamilyang si Kristo ang sentro at pundasyon ng pagsasama, ang tunay na kahulugan ng isang pamilyang masaya at masagana. Kaya't panghawakan mo ang mga pangako ko sa harap ng maraming saksi na naririto. Babaunin ko lahat ng salita hanggang sa ating pagtanda. Kumulubot man ang ating katawan sa paglipas ng maraming mga taon, pero ang aking pangako ay patuloy na mananariwa hanggang sa dulo ng panahon. Ito ang aking tapat na pangako sa iyo. Mahal na mahal kita, amin. Nung hindi pa kita kilala. This is your favorite tagline kapag nagkukwento ka. Yung kwento mo with action pa. And I cannot deny that I am fond of your stories. It is your way of sharing your life to me. You're like an open book and lets me discover you more, to know you more. Nung nagkakilala tayo, yun pa yung backslide era mo. Hindi kayo typical na bad boy sa pelikula na nakikipagbasag ulo pero people knows you are not the good guy. May mga kaibigan ako noon na nagtataka bakit sinasamahan pa kita. Knowing na napakapasaway mo, but beside you're good looking, well, gwapo ka naman talaga, I can always see the good side in you. You're my takbuhan sa panahon ng pangangailangan. Kapag nalalaman mo na wala akong pagkain, pamasahe,
nililibre mo ako. At hindi din mahirap humingi ng favor sa'yo, especially for school matters. Even the silly things na kailangan namin for practicals. Alam mo yon. We started as best friends for a long time, enemies, and I was a partner for life. Habang unti-unti kita nakikilala, unti-unti ko din nakikilala si Lord dahil sa'yo. I admit that I had a stubborn heart when my friends who are also Christians tried to invite me to church. For me, it was corny, waste of time, and I already have a religion. But seeing you gradually changing, while listening to your stories, I saw how joyful you are with the love and grace of God you were experiencing. That's when I thought, I wanted that joy also. So kahit hindi mo ako ini-invite, nag-decide na lang ako. Sabi ko, sama mo naman ako dyan. And that is when I started to fall in love with God. Well, thanks to you. And while on our journey with God, we had a love with each other that we can't resist. Naalala mo pa ba, sinabi mo sa akin noon, magseryoso muna tayo sa Panginoon, tas pwede na ulit tayo mag-ibigan kapag mas mahal na natin si Lord higit sa isa't isa. Uunahin natin si Lord. I saw how much you loved God, and because of that love, we had to have our separate ways. Wala akong laban at di na din naman ako pumalag. Si Lord yun eh. Kahit ang sakit kasi kailangan kong layuan at iwasan ng taong nakasanayan ko na. Ikaw ang laman ng first time list ko. Tapos bigla na lang isang iglap. Kailangan natin maging stranger sa isa't isa. Okay lang naman tayo noon, tapos biglang babay na. More than a year na di nagkita, di nag-usap na parang di ka nag-exist. Wala akong balita sa'yo, pero alam ko marami ka nababalitaan sa akin kasi ganun mo ko ka-crush. When the time was right and the Lord made happen for us to see each other again, we didn't get back like we are long-lost lovers. Instead, naging worst enemies tayo. Kontrapelo, talo ng talo, bantay sarado mo yung kilos ko, at bawat mali pinupuna mo, masungit, estrikto, malayo dun sa best friend ko, na masayahin at palabiro. Nag-iiba agad yung mood mo kapag nakikita mo ako. We kept our promises na pag nakita tayo ulit, magiging mas malalim na tayo sa Lord. We did. But I never expected it that way na kapag magkakasalubong tayo ay may mga naglili parang missiles at kanyon na sumasabog. Pero masaya ako kasi nakikita ko kung paano ka nagagamit ng Panginoon. Kung paano ka mas lumalim sa Kanya at nakita ko kung paano mo siya higit na minahal. Masyado akong pinasaya ng love story nating dalawa kaya ayokong magsimula ng panibago sa iba. Kahit alam ng mga kaibigan natin, ng mga nakakakilala sa atin, ikaw pa rin at ikaw yung pinipili ko. And by the time that I already told God that I have accepted the fact na hindi na talaga tayo mababalik sa dati, bigla mo na lang ako sinurpresa sa mga ginagawa mo. Naalala mo yung birthday ko? Ikaw lang gumawa nun sa akin. Na para bang nangaasar lang kasi sumuko na ako eh. Yes, I surrendered to God. I surrendered you to Him. I had to let go of my feelings for you so I can continue with my life, with God and all my purposes for His will. Pero malakas ka talaga sa Lord kasi binalik niya ako sa iyo. Ilang beses tayong nadapa dahil sa pagmamahal na ito. Pero ito yung pinakamasarap na pagbangon na naranasan ko. Kasi this time hindi ko na kailangan punasan mag-isa yung mga luha ko. Hindi ko na kailangan mag-isa na dumulog sa Panginoon dahil sa hirap na pinagdadaanan ko, bumangon ako na kasama ka. Kasama ko yung best friend ko. At ngayon ay panghabang buhay na. Nakakatuwa lang na ngayon, dalawa na kayo ni Sedi ang best friend ko. Pangako, naiingatan ko kayo, ang pamilyang binuo natin ay si Kristo lamang ang magiging sentro. Patuloy na makikinig sa mga kwento mo. Minsan sa sobrang pagkakakilandan natin sa isa't isa, nag-aasaran na lang talaga, nagkakaroon ng pagtatalo at di pagkakasunduan. Marami akong pagkukulang. At ganun ka rin naman. Pero kahit ano mangyari, Reggie, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita.
At kung sa panahon na tayo ay tumanda na, pakiramdam natin na para bang ang pagmamahal natin sa isa't isa ay nauubos na, nawabalikan natin kung saan tayo nagsimula. Hindi sa noong hindi pa kita kakilala, kundi sa pagiging matalik na kaibigan nating dalawa. Ayan po, narinig po natin ang salubin at tunay na pagmamahalan nila Reggie at Shamil. Ngayon naman po, gusto po natin marinig ang tunay na nasa damdamin nila Erwin at Mary Jane. Wala talaga akong ano, bawag. Una sa lahat, salamat kasi nandito. Wait lang. Ito na po. This is it. Kasal na. Kakasal na tayo. Then, ilang years na rin tayong magkasama. Almost 10 or 11. Sobrang dami natin pinagdaanan. Dahil sa'yo, napagtapos ko yung pag-aaral ko. Ang hirap magsalita. Pero lagi mo tatandaan na lumipas man yung panahon, hindi magbabago yung pagmamalas. Nadagdagan na tayo ng isa. Sibot. Hati na kayo. Pero hindi magbabago yung pagmamahal ko, sir. Wala na masabi. Sa bahay na lang. Hindi, sige lang. Yun na, marami na tayong pinagdaanan na pagsubok. At sa wakas, yung pangarap natin dalawa na umakyat sa altar para mas legal tingnan sa sa mata ng mga tao. Yan. Ano? Yun lang po, Pastor. Mahal na mahal ka naman siya. Okay. Mahal. Hindi tayo umabot ng 10 years sa pagiging magjowa. Pero hihigitan natin yung 10 years bilang mag-asawa. Ngayon, pinagkaloob ng Diyos na tayo ay magsama ng maayos. Bukas, uumpisahan natin ang pagsasama na tama
sa paningin ng Diyos at ng lahat ng tao. Asahan mo, lagi lang akong nasa tabi mo. Ano mang maging problema mo, hamon mo sa buhay, ay siyang magiging hamon ko na rin. Tutulungan kita. Magtutulungan tayong dalawa para magkaroon tayo ng maayos, payak, at simpleng pamilya. Marami na tayong napagdaanan. Mga mabubuti, mga masasamang pangyayari. Pero mas daragdagan pa natin yun nang hindi masasama. Nang mas mabuti. Dahil naway ang Panginoon ang maging sentro ng ating pagmamahalan. Sana sa pagsasama natin, siya yung unahin natin. Kasi anumang pagsubok ang dumating sa atin, sabay nating kakayanin sa tulong ng ating Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko din si Bon. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Magmamahalan tayong lahat. Yun lang. Asahan mo, hindi ako mawawala sa tabi mo. Andito lang ako. I love you. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, ay narinig po natin ang kanilang tunay na salubin bilang mag-aasawa. Yung singsing po, dalhin po sa akin. Ang mga singsing na ito ay simbolo ng dalawang puso na nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay bilog, nagpapahiwatig ng pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay walang katapusan. Tanggapin ninyo ang singsing na ito, tanda na inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo. Magharap po kayo. Banggitin niyo po ng malakas ang pangalan ng iyong asawa. Mary Jane. Sumunod sa akin. Hawakan niyo po ang kanilang presensya. Binibigay ko sa iyo ang singsing na ito, tanda ng aking pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa po yung singsing.
Bagitin ang pangalan. Ervin Carl, Ibibigay ko sa iyo ibibigay ko sa iyo ang singsing na ito. ang singsing na ito, Tanda ng aking pag-ibig sa iyo. tanda ng aking pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Ibuko po tayo lahat. Lord po. Tinatawagan ko po ang may dala ng belo. Lord, isok po ang belo. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawang buhay sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din ito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. Sapagkat siyang ulo ng kanilang bubuuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. May dala po ng kordon. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailanman bilang mag-asawa. Ang mga Biblia po, ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay, matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Naway ito'y maging ilaw sa inyong tahanan, bukal ng kalakasan at pag-asa. Gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Dalhin mo sa akin ang aras.
Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay ibibigay ng lalaki sa babae bilang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae. At buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae. Tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Ngayon po, tinatawagan ko po yung may dala ng marriage contract para siguradong wala nang takasan. At atin po silang pagpalagdain sa kanilang marriage contract. Apat po yan na copy yan.
Pwede na po nating tanggalin ang mga kordon, yelo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y pinagkanulo, ay dumambot ng tinapay. Nagpasalamat at pinipiraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang saro ito ang bagong tipan sa pinagtitibay ng aking ulo. Inumin ninyo ito. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Yung pong pagsindi ng kandila. Silang dalawa ay naging isa. Ang pagsisindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Isang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ni numan.
Kunin niyo po ang kandila. Sindihan niyo po yung ano. Sabay-sindihan po ang gabi. Ang malaking kandila ay sumisimbolo sa ating Panginoon. Ang maliit na kandila ay sumisimbolo sa inyo. Reggie at Erwin, patayin niyo po ang inyong kandila. Reggie at Erwin. Sa tuwing kayo ay nakadarama ng panghihina at nahihirapan, lumapit kayo sa inyong asawa para kumuha ng lakas at pag-asa. Kumuha po kayo ng liwanag sa kanya. Shamil at Virgin, gayon din, sa tuwing kayo ay nakakaramdam ng panghihina at nahihirapan, lumapit kayo sa inyong asawa para kumuha ng lakas at pag-asa. Sundan po ang kandila. Iba niyo po. Ang bawat mag-asawa ay nakakaramdam ng panghihina. Sa tuwing kayong dalawa ay sabay na nakakaramdam ng panghihina, nahihirapan, nawawala ng pagmamahal, o nalalamig sa bawat isa, lumapit kayo sa Panginoon upang kumuha ng kalakasan, kaliwanagan, upang magbalik ang init ng inyong pagmamahalan at mamuhay ng mapayapa kasama ang Diyos. Suminti po kayo. Para naman po sa mga magulang ni Reggie at Shamil, Mary Jane at Erwin, huwag ninyong kampihan ang inyong mga anak kung sila ay may hindi pagkakaunawaan. Bilang mag-asawa, pagkos, alalayan niyo sila sa kanilang pagsasama. At ganun din naman sa mga ninong at ninang. At mula ngayon, kayo ay magiging pangalawang magulang ni Reggie at Shamil, Erwin at Mary Jane. At kayo na rin ang magiging pangalawang lolo at lola ng kanilang mga supling. God bless po sa inyo, parents and ninong and ninang. Manalangin po tayo. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa, Panginoon at Manlubos, may akda ng pamilya at tagapangalaga ng pagsasama ng mag-asawa. Maraming salamat po sa inyo sa araw nito na ang dalawa naming kapatid at mga anak, sina Reggie at Shamil, Erwin at Mary Jane, na minamahal mong lubos, ay nagpasyang tanggapin ang kalugmong matrimonyo ng pag-asawa. Hinihiling po namin na pagpalain mo ang kanilang pagsasama at tulungan, ingatan ang mga pangako nila sa isa't isa. Gabayan mo po sila sa araw-araw nilang pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas ng kanilang dadaanan. Hayaan mo po ang pamilyang kanilang bubuin ay maging isang buwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lubos na umaasa.
Tugunin po ang kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo nilang mapatunayan na pinagpapala mo ang isang Kristiyanong pagsasama. Po, kaya aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ricky and Shani. Erwin at Mary Jane. Sa harap ng Diyos at sa kapulong ito sa inyong mga magulang at kaibigan, pinahayag ninyo sa harap naming lahat ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng mag-asawa. At sa pamamagitan ng kapangyarihan binigay sa akin ng Diyos at ng banal na matrimonyo ng simbahang Kristiyano at batas ng Republika ng Pilipinas, ipinahahayag ko ngayon na ikaw, Ricky at Shamil, Erwin at Mary Jane, ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ricky at Shamil, Erwin at Mary Jane, naway pagpalain kayo ng Diyos, ingatan, kahabagan, gabayan at subaybayan. Naway lingapin kayo ng Diyos at bigyan ng kapayapaan magpakailanman. Amen. Harap po tayo sa kanila. Ready na po? Mga kapatid, mga magulang, mga kapamilya, buong karangalan ko ipinakikilala sa inyo lahat ang bagong kasal na sina Mr. and Mrs. Reginald Gomez and Ami Shamil Pabilio Gomez at Erwin Carl Cardoce and Mary Jane and Alisa Aguilar Cardoce. Maaari mo na pong hagkanan yung asawa sa unang pagkakataon na kayo ay kasal na. God bless po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa ating bagong kasal. Once again, congratulations to both of you, Mr. and Mrs. Reginald and Chamil Gomez, Mr. and Mrs. Erwin, and Mary Jane Cardoce. May God continuously bless your union and may you be as happy as you are today. For the rest of your life, in the name of our Lord Jesus Christ, Amen. Okay po, punta na po tayo sa pictorial. Yung i-request ko po na umakyat sa taas, akyat na lang po. So, una po muna yung couple. Couple po muna. Alternate na lang po kayo. Stay lang po muna kayo. Thank you po, Pastor Reverend Rafael Dacan. Hindi po. Diyan na lang. Saan po ba ang picture? Sa taas po? Photographer sa taas po? Okay daw po. Ma'am, kayo muna sa gitna, ma'am.
Pwede po may mag-assist para po maluwag po ang stage. Mike po, tatay, nandito po. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying. Through the winning and losing and trying, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I'll be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. And I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty, tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here, just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years.
'cause I will be here. I will